Magandang hapon po sa inyong lahat. Kapag may isinilang na sanggol, ano ang kadalasang tinatanong ng mga tao? I'm sorry, we have a brother from where? Australia. I'm sorry, this is our Tagalog Mass. No? So, ano ang kadalasang tinatanong ng tao kapag mayroong isinilang na sanggol? Ha? Gender. Ano bang babae ba o lalaki? Oh. Ang isa pang kadalasang sinasabi ay, magiging ano kaya ang sanggol na ito? Tama ba ako? Yan din ang tinatanong. So, ganyan ang nangyari noong si Juan Bautista ay ipinanganak. Ang tinanong ng mga tao, magiging ano kaya ang sanggol na ito? So yung tanong na ito ay mahahati sa dalawa. Ang unang hati, sino kaya ang sanggol na isinilang na ito? At ikalawang hati, ano kaya ang gagawin niya kapag siya'y lumaki? Di ba? So, ganyan din ang ating tinatanong ngayon, kaugnay, sino bang bagong isinilang na ating inaalala ngayon? Ang bagong isinilang na si Jesus. Kaya ang tanong natin, sino itong bagong isinilang na si Jesus? At ano kaya ang gagawin niya kapag siya'y lumaki? Siyempre, alam na ninyo ang sagot sa mga tanong na ito. Amen? Pero, ipinapaalaala sa atin ng mga pagbasa ngayong dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon. Kasi baka nakalimutan ninyo. Tingnan natin kung alam ninyo, kung sang-ayon ba doon sa mga pagbasa ngayon. Sino ang bagong isinilang na si Jesus? Sino? Saan o anong pagbasa ang nagbibigay ng sagot sa katanungang ito? Alin? Mabuting balita. Ano doon sa mabuting balita ang sinasabi? Na si Jesus ay salita na naging Saint John daw. Sa mabuting balita ayon kay San Juan. So si Jesus ay salita na naging tao at siya ay nanirahan sa piling natin. He is the Word who became flesh and dwelt among us. Amen? Ngayon, ano yung salita? Sinasabi din doon sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nasasabi doon, kasama ng Diyos ang salita
At ang salita ay Diyos. So yung salita na ito ay Diyos. Diyos na salita. Dahil alam natin, ilan bang persona ng Diyos? 3. Ano yung persona na Diyos na kapangyarihan? Diyos Ama. Very good. Kasi siyang gumawa ng langit at lupa. O sino ang Diyos na salita? Diyos Anak. Sino si Diyos Anak? Si Jesus. At sino ang Diyos na pag-ibig? Espiritu Santo. So sa makatuwid, ang Diyos na naging tao ay ang Diyos Anak, ang Diyos na salita. So masasabi natin na si Jesus, ito is sinasagot na natin yung sino. So siya ay si Jesus na Diyos na salita na naging tao. Ngayon, ito ay dinadala tayo sa pangalawang tanong. Ano kaya ang gagawin niya kapag lumaki na? O saan natin makikita ang sagot sa tanong na ito? Nandun din yun sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa at ikalawang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat sa mga Hebreo. Very good. So, yung unang pagbasa ayon sa aklat ni Propeta Isaías, ano ang sagot nito doon sa tanong, ano kaya ang gagawin ng batang ito o ng bagong sinilang na si Jesus na naging na salita na naging tao. Anong nakasabi doon sa unang pagbasa? Si Jesus ay isang sugo na darating upang ipahayag ang mabuting balita ng kapayapaan. Siyempre, una, mabuting balita ng kaligtasan. Dahil kung mayroon tayong kaligtasan, nababagabag ba tayo o mayroon tayong kapayapaan? Kapayapaan, very good. Kaya kung nasa atin ang mabuting balita, tayo rin ay nagpapahayag o dinadala natin ito sa iba. Amen? So yung ikalawang pagbasa naman, anong sagot niya doon sa tanong, ano kaya ang gagawin ng bagong isinilang na si Jesus bilang salita na naging tao kapag lumaki na? Nakasabi doon sa ikalawang pagbasa, anong nasasabi diyan? Nasasabi sa ikalawang pagbasa, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos. So yan ang isa pa niyang gagawin. Lilinisin tayo sa ating mga kasalanan. At pagkatapos na nagawa yan, siya ay luluklok
sa kanan ng kanyang Ama. Ibig sabihin, mission accomplished na siya. Kaya siya ay umakyat na ng langit. Sa makatuwid, nilinis tayong lahat ni Kristo. Kasi mission accomplished siya lahat. Amen? Kaya sa puntong ito, dalawa ang dapat nating itanong sa ating sarili. Una, tayo ba ay nagdadala ng kapayapaan saan man tayo naroroon? Amen ba? Hindi ba gulo? Baka gulo ang dala mo, gulo ang dala natin. No? Dapat kapayapaan. Dahil kapag ang dala natin ay kapayapaan, ipinapahayag natin ang mabuting balita. Ikalawa, kung nilinis tayo ni Kristo, nililinis din ba natin sa kasalanan? Nililinis din ba natin ang ating sarili sa kasalanan? Opo. Paano tayo nilinis ni Kristo sa kasalanan? Sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa krus. So, ginawa niya ang dapat niyang gawin. Sapat na ba yun? Hindi. Dapat gawin din natin ang dapat nating gawin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So may parte ang Diyos, may parte din tayo. So dapat lilinisin natin ang ating sarili sa kasalanan. So anong unang gawin natin? Umiwas tayo sa sanhi ng kasalanan. Kaya kapag umiwas tayo diyan, mananatili tayong malinis. Hindi ba? O lumayo tayo sa tukso. Dahil ito'y umaakit sa atin sa kasalanan. Tama? Ngayon, kung ang sagot natin dun sa dalawang tanong ay opo, ibig sabihin, tayo ay naging katulad na ni Kristo. Amen ba? Dahil yun ang siya yun yung dalawang yun kung nasa atin na rin yun, tayo ay naging katulad na rin ni Kristo. Kung si Kristo or si Jesus ay Diyos na naging tao, tayo naman ay tao na naging katulad ng Diyos. Amen? At kapag nangyari yan, masasabi na isinilang din si Jesus sa bawat isa sa atin. At kapag isinilang din si Jesus sa bawat isa sa atin, ang ating pagdiriwang ngayon ng Christmas na siyang kaniyang birthday, ay masasabi nating talagang Merry Christmas. Amen ba yun? So sana maging talagang tunay na Merry Christmas ang ating pagdiriwang ngayong araw ng pagsilang ng ating Panginoon. Amen?